So welcome back for another video. Kumusta po tayong lahat guys? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon. And today guys, for this video is babalik na muna po tayo sa pinaka-umpisa bago po tayo maghanap ng trabaho. So po ay yung mga documents na kailangan natin o kailangan natin i-gather para po, bago po tayo mag-apply ng trabaho. So, pangkalahatan po ito guys, including po yung mga fresh graduates po, yung mga new applicants, mapalocal man po ito or international guys. So, I hope guys, makatulong po ito sa inyo para sa mga kapwa ko, gustong magtrabaho, locally man ito or international. And para sa mga wala pang masyadong alam, lalo na po sa mga fresh graduates ngayon, I hope makatulong po ito sa inyo guys. So for now guys, ang uunahin ko is para po sa mga fresh graduates, guys, bago po tayo mag-apply ng trabaho or after ng graduation nyo, for example, gusto nyong mag-trabaho na, so, may mga kailangan po tayong documents or papel na kailangan i-gather para mapaghandaan po natin yung pag-apply ng trabaho. So, una sa lahat guys, para sa mga fresh graduates, sa inyong mga bebe, kailangan natin kailangan natin ihanda yung TOR natin, yung term of references, and then yung diploma, pangalawa, diploma, and then, yung mga certificates from seminars, ganyan, job trainings nyo, yung mga training na attenderan nyo, kung may mga certificates man po iyan, is mas magandang pagsamasamahin nyo na yun, guys. So, para iyan sa mga fresh graduates, guys, kasi kailangan natin ang TOR. Hinahanap yan ng unang hinahanap. And next naman is yung birth certificate. For example, mayroon na kayong TOR, diploma, yung mga certificates nyo. Yung birth certificate is kailangan yan guys kasi personal mong information iyan. So ayan, birth certificate, i-include nyo po iyan. And then after noon guys, syempre kakailanganin din natin ng mga government IDs or clearance, at ang pinakaunang importanteng kailangan natin guys is ang NBI clearance. NBI clearance guys, importante ito kasi magagamit natin ito abroad, international, and magagamit din natin ito local. Though yung ibang mga company guys, may mga company lalo na sa Pinas, pag apply kayo sa Pilipinas, minsan naghingi pa sila ng police clearance. So yun guys, pero mas maganda ang NBI kasi in general na yun guys, National Bureau of Investigation na yun. So mas magandang unahin natin ang NBI clearance. So guys, kung wala pa po kayong idea kung paano magkuha ng NBI, makakakuha na po tayo ng NBI clearance through online po. Mayroon na din pong door-to-door or pick-up. So, kung wala pa po kayong alam, mayroon po akong video niyan. Ililink ko na lang po sa description box ko yung video iyon para po may masundan po kayo kung gusto niyo lang naman po. Yan po, NBI clearance, and then yung iba, kung gusto niyo din po police clearance or kung hingan kayo sa Pilipinas po. And then next guys, ito ay kahit hindi po kayo mag-abroad, kahit sa Pilipinas lang po kayo, is maganda din po magkuha na lang po kayo nito kasi 10 years naman po ang validity nito. Valid ID din po ito. So, mas magandang prepared kayo kasi maybe next year or next year is magplano kayong mag-abroad. So, no need na po kayong magkuha kung nakakuha na po kayo ngayon. Ang sinasabi ko guys is ang passport po. Yung passport po guys is napaka-importante. Though, hindi naman siya masyadong kailangan kung hindi pa po kayo decided na mag-abroad, ganyan. Pero, magagamit din po natin yan kasi valid ID naman po iyan. Local man po ito or international. So, passport ID guys, kung gusto nyong magkuha na kayo kasi 10 years validity na po iyan guys. So, matagal-tagal po iyan kahit hindi kayo mag-abroad pa, magagamit nyo yan kung may travel kayo guys, di ba? So, hindi na kayo problema guys kung bigla kayong magdesisyon na mag-abroad. So, yun, passport guys. And then,
Next naman guys is kung for example yung mga new applicants na mag-abroad, trabaho abroad, or yung mga kapwa ko OFW na natenga sa Pinas and then nag-decide na naman na mag-abroad, yung sa guys, yung sa household worker po, yung sa domestic po, is naghihingi po ang POAE ng TESDA certificate po, guys. So, obligado po yung mga household worker na magkuha ng TESDA certificate. Excuse me. So, if for example, plano na kayong mag-abroad, kahit anong trabaho naman po yung gusto nyo, mas maganda po, ready po, and na lang kayo ng TESDA certificate guys, kasi kahit sa ang probinsya naman or sa Manila, may naman po, nag-training naman po ang TESDA. So yun guys, TESDA certificate. Yung I think yung sa caregiver din po guys, nangihingi ang POAE ng caregiving certificate po. Yun guys, certificate po. And then yung sa mga kapwa ko OFW naman guys, na babalik na naman abroad, or yung sa mga new applicants guys na mag-abroad, is mas maganda kung may certificate of employment kayo kung nagkaroon kayo ng work before. So if for example nag-resign na kayo and mag-abroad kayo, or nag-resign kayo and then mag-change kayo ng company guys, humingi po kayo ng certificate of employment po guys, kasi hinihingi din po iyan, mapa-POAE man yan guys, or mapa-employer man yan, or sa local lang na, sa Pinas lang po, yung company po guys is nangihingi po ng certificate of employment po. And then guys, kung may mga certificates kayo from TESDA, idagdag nyo po iyan sa mga documents nyo, kasi parang advantage din po iyan guys. And then, yung another pa guys is yung sa government IDs like SSS, kung wala pa po kayong SSS, PhilHealth, mas magandang advance na lang po kayo guys, mag-register na lang po kayo sa SSS at saka sa PhilHealth, kasi ganun din po, pag mag-apply din po kayo is hihingan din po kayo niyan guys, parang yung mga fill upan nyo is hihingi yan ng SSS number, PhilHealth number, para mas advance kayo guys, hindi na kayo mamroblema sa pag-a-apply, parang iginather nyo na lahat yung mga dapat, yung mga kailangan sa pag-a-apply. So yan, SSS, and then PhilHealth po. Kung gusto nyong pag-ibig, isalin nyo na din po yung pag-ibig. Kung may pag-ibig na kayo, dagdagan nyo pa ng another pag-ibig guys, para sure balls po tayo na ma-hire po tayo, di ba guys? So yun guys, and then after nun guys, after nyong mag-gather yun lahat, yung sa mga school documents nyo, yung TOR, diploma, yung mga certificates nyo from schools for fresh graduates, and then yung live birth or birth certificate, and then NBI clearance, police clearance sa ibang mga company kasi nanghihingi yan, and then yung passport para sa mga mag-a-abroad or hindi man kayo mag-a-abroad, kasi 10 years validity naman yan guys, no problem po iyan. And then yung sa mga government IDs like SSS, PhilHealth, kuhanin nyo na po iyan kasi importante naman po iyan din. And then yung sa certificate of employment, kasi hinihingi din po iyan guys, importante din po iyan para sa mga new applicants or mga hindi new applicant, hindi yung mga fresh grads, excluded po yung sa fresh grad po dito sa certificate of employment guys. Yung sa mga may mga experience lang na mag-a-apply na naman, so needed po iyan, manghingi po kayo ng certificate of employment sa dating yung company or employer po. And then after niyan guys, is that's the time na pwede na kayong gawa ng resume or CV nyo, para kung halimbawa mayroon na kayo noon lahat, may resume na kayo and CV nyo, is pwede na kayong mag-job hunting guys. Kung wala pa po kayong alam sa kung saan kayo pupunta, pwede naman po kayong mag-online job hunting na po muna guys, kasi madami naman din pong makikita yung mga hiring sa online, lalo na para sa mga malalayo pa, lalo na sa mga nasa probinsya, mas magandang online job hunting na po muna tayo. So, yun guys, that's it for now. I hope naintindihan nyo yung mga nasabi ko, and I hope tulong to sa inyo kahit papaano, lalo na sa mga baguhan, lalo na sa mga
new applicants na hindi pa masyadong alam kung anong uunahin. Yun ang mas maganda gawin na muna guys, i-gather na muna yung mga documents na kakailanganin before tayo mag-apply para hindi po tayo yung parang maratol or hindi po tayo mag-isip, mamroblema kung paano ba gagawin ito, nakapag-apply ka na and then minamadali ka ng agency for example or ng company na na-applyan nyo dahil sa mga documents na hindi nyo pa nakuha. So mas maganda before na muna kayo mag-apply guys, matapos nyo na muna yan, nakakuha na muna kayo ng mga ganyang mga documents. So ayan guys, that's it for now. If you don't subscribe yet to my channel, please do subscribe to my channel Besh Lori and hit the bell button po para updated po kayo sa mga videos ko pa po. And guys, kung may mga questions po kayo and suggestions po, huwag po kayong mahiyang magtanong sa comment box ko po. Sumasagot naman po ako sa mga questions. Maraming salamat guys sa panunood sa akin at sa pagsuporta sa akin. I hope kahit paano nakakatulong po ako sa inyo and I hope to see you on my next video guys. Ingat po tayong lahat and sana po yung mga aplikante ngayon is ma-hire na po kayo para always happy lang po. Thank you guys and bye-bye po!